maglalagay ako ng half cup ng water. Halin ulit natin. Sa aking anin. So, dati, wala to. Itong part na to dati. Ganyan talaga ako kapag ginaganyan ko yung buhok ko kasi nga sobrang lambot. Hello my loves, this is Gandang Pilipinas sa Espanya. Welcome back sa aking channel. At para naman sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Gandang Pilipinas sa Espanya. Welcome to my YouTube channel. So sa video natin ngayon, mag-treatment ako na ulit ng aking buhok using onion juice. So sa first video natin na pinakita ko sa inyo last year, so same procedure pa rin. And I have meron akong separate video kung paano ginagawa yung onion juice. So para sa mga taong gustong malaman kung paano yung step by step na paggawa ng onion juice, ilalagay ko yung link sa description ng video na ito. So same material and same procedure yung gagawin natin kung paano ginagawa yung onion juice, plus kung paano ko siya inilalagay ulit sa aking buhok. So today ay treatment day ko using onion juice. Pero tulad ng dati, bago tayo mag-upisa, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell para updated ka at wala kang ma-miss sa mga susunod ko pang videos. Sa mga dati na nakakapanood ng mga hair videos ko dito sa aking channel, alam niyo yan na meron na akong ginagawa na hair treatment dito sa aking bahay. Ang dalawa doon ay home treatment talaga na ginagawa ko mula pa 14 years ago. Kasi after kong manganak, doon ako nagkaroon ng aking mga malalaking problema sa aking buhok kasi nga naglalagas siya, sobrang maglagas, tapos yung tipong magsuklay ako, may maraming sumasamang buhok sa aking suklay. So yun ay yung home treatment na ginagawa ko ay yung oiling using coconut oil and castor oil. Second ay yung gagawin natin ngayon na onion juice, and third ay yung Korean treatment na pwedeng gawin ng mga taong tamad, gawin yung gagawin natin ngayon. Kasi yung paggamit ng Korean treatment ay ready na siya, ilalagay mo lang siya sa buhok mo eh. Pero yung first and second na binanggit ko sa inyo, matrabaho talaga siya. Pero ginagawa ko pa rin yun kahit na matrabaho kasi alam kong effective siya sa buhok ko. So next, ang kailangan lang natin ay 2 medium size ng onion. Okay, so tandaan nyo na masakit ito sa mata, kaya kung gusto nyo maglagay ng eyeglasses, okay lang. Ako, carry ko naman ng wala. So, I choose purple na color ng onion kasi nangyari kasi sa akin minsan dati na mas okay ang effectivity ng purple onion kaysa dun sa white onion. Okay, so now, huhugasan ko na siya. Pero ang ginagawa ko, 2 beses ko siyang hinuhugasan para matanggal yung mga dumi niya na pwedeng mag-cause ng damage sa hair natin. Then, saka ako kukuha ng blender or yung food processor na pwedeng pang blend sa kanya. Ilalagay ko lang yun dyan lahat. Normally, ginagawa ko dalawang part etong pag-blend na gagawin ko kasi nga maliit lang tong gamit ko kaya hindi siya pwede nang sabay-sabay. So, yung iba, ililipat ko muna siya sa bowl.
Then, half lang muna yung i-blend ko. Then, maglalagay ako ng half cup ng water. Okay, so ayan na yung juice niya. Ang gagawin ko, ililipat ko siya sa bowl. Okay, so eto na yon. Then, saka ko naman ilalagay yung natitira. Then, half cup ulit ng tubig. Then, isasalin ulit natin. So, eto, hindi pa ito pwede. Okay, so now, i-strain na natin siya. So, ang kailangan ko ay yung ganito para ma-filter natin siya. Pero kung may cheesecloth kayo, mas okay. Ako kasi wala akong cheesecloth, kaya yung bowl na ginamit ko kanina, nakita nyo, yan na yung juice niya. Pero eto, pipigain pa natin to. Kung may cheesecloth kayo, mas madali. Wala kasi ako makita ang cheesecloth. Eh, okay na ako sa ganito. Isasalin ko yan dito para mailagay ko yung... Kasi meron pa to eh. Oh, meron pa. Yan, kailangan pigang-piga siya para hindi sayang. Then, sa ako ilalagay yung natitira. Nakita niyo kung gaano karami yung juice na nakukuha natin. Then, after nyan, ayan na yung juice na nakuha natin sa onion. After nyan, isasalin ko naman siya sa ganito, spray bottle. Okay, so isasalin na natin siya. Okay, so eto na ang ating onion juice. So, ganun lang siya kadaling gawin. So, may nabasa ako sa isang group, ang tinatanong nila kung pinakukuluan ba. So, sa akin, hindi ko siya pinakukuluan. Mas gusto ko na raw o hilaw yung onion na gagamitin ko. Kasi kapag pinakuluan mo, considered lulutuin mo na siya kapag pinakuluan mo. So, sa akin kasi walang effectivity yung kapag pinakuluan mo. Mas gusto ko yung raw. Yung hilaw talaga yung onion, kakatasin mo siya. Okay, so now okay na yung aking rice water. So, ang gagawin ko, isi-section ko muna yung aking hair. Kasi ang target kong lagyan ay yung aking scalp. Dun sa mga nagtatanong kung may magic trick ba akong ituturo na para mawala yung kanyang amoy na onion, wala. As in, amoy onion siya talaga habang nakababad siya sa hair mo. Okay, and then
Okay na. Okay. So, doon ako maglalagay sa aking anet. Unahin ko itong nandito. Dito sa part na to. So, make sure lang na yung suot nyong damit ay hindi yung kagandahan para hindi siya... Kasi hindi ko kasi alam kung nakakamansya to eh. Kaya laging dark yung suot kong damit kapag ka naglalagay nito. And then, hanggang sa may dulo ng hair. Pati yung dulo nilalagyan ko. Pero, mas concentrated ako dun sa aking scalp. And then, so, mamaya, sasagutin natin yung mga question dun sa first video na ginawa ko about onion hair. Sasagutin natin yung, susubukan kong sagutin yung mga ibang question dun. Okay, so dito ulit sa aking anet. So, dati, wala to, itong part na to dati. Pero, tinuloy-tuloy ko lang talaga yung aking hair treatment na ginagawa. Etong onion juice, ginagawa ko ng isang beses sa isang linggo. And then, yung rest ng aking week, ang ginagawa ko, oiling. Pero minsan, 2 beses ako nag-onion juice. Okay. Okay na. Then, ito naman. Then, minamassage ko yan ng ganyan. So, mamaya, mas imamassage ko pa yan kapag katapos na. Okay, so, nalagyan na yung aking anet. Lahat ng part ng scalp ko, nalagyan ko na. So, now, igaganyan ko naman yan. Imamassage ko yung aking scalp. Doon sa mga nagtatanong na kung pwedeng pakuluan na lang, hindi yun ang ginagawa ko. Mas gusto ko na raw yung ginagamit ko na onion juice. So, after nyan, i-comb ko siya ng ganyan kasi iaangat ko yung aking hair. Okay. Kailangan nyo talagang iangat yung hair nyo kasi may tumutulo na liquid yan sa hair. So, kailangan nyo talagang iangat. Para hindi pupunta sa damit mo o sa lalakaran mo yung liquid. Diretso pa rin siya sa anit mo. Okay. So, ayan, okay na yung aking hair. So, kailangan ko yung ibabad ng 1 hour. Yes, 1 hour. Kung gusto niyo 30 minutes, okay lang yon. Pero sa akin kasi, nakagawian ko na 1 hour. 1 oras siyang nakababad sa aking buhok. So, mamaya, babalikan ko kayo kung maliligo na ako. Okay? Okay, so naka 1 hour nang nakababad yung onion juice sa aking hair. So, time na para maligo ako. So, yung mga gagamitin kong product ay eto. So, twice akong magsha-shampoo. At yung shampoo na gagamitin ko first ay etong Herbal Essence na lagi kong pinapakita sa inyo. And then, yung second naman ay itong John Frieda
na yung Freeze is Line nila, yung Miraculous Recovery Shampoo. And then, after nitong shampoo, ang gagamitin kong normal conditioner ay etong Jan Frida pa rin, yung normal conditioner nila. Okay, so eto na yung aking hair now. After niyang madry, so ang soft ng hair ko, kahit gawin ko ito, walang sumasama na buhok sa aking kamay. At kahit na i-brush ko siya, walang sabit sa brush, walang sumasabit at walang buhok sa aking brush. Plus, walang static, walang sumasabit nga, walang static, hindi humaharang yung buhok sa aking brush. Dire-diretso siya. And sobrang lambot niya. Sobrang lambot ng hair ko. Ayan. And makintab siya. And then, kung yung sa past videos natin na naglagay ako ng onion juice sa aking buhok, yung buhok ko doon ay ganito palang kahaba. Now, ganyan na. Mas mahaba yung hair ko ngayon kesa doon sa past videos natin. Ayan. So, ginagawa ko pa rin talaga itong onion juice na inilalagay sa buhok every week. So, once a week ko na lang siyang ginagawa ngayon. Kasi nga, nakita nyo naman na matrabaho talaga siya, diba? So, kaya once a week ko na lang siya ginagawa. Pero, yun nga, every week, ginagawa ko siya. And sobrang soft pa rin ng buhok ko kahit na isang beses na isang linggo lang. And huwag nyong kakalimutan na malakas makapagpa-dry yung onion juice. Kaya hanggat maaari, huwag nyo siyang araw-arawin. And then, doon naman sa mga natuwa sa past videos natin na sinasabi nila na ginawa din nila yung onion juice na tulad ng ginawa ko and naging effective din naman sa kanila. Maraming salamat at nagustuhan ninyo yung aking video about sa onion juice. Pero alam nyo naman na hindi ako talaga mahilig sa DIY. Alam nyo yan. Pero may mga DIY akong ginagawa mula pa noon, 14 years ago, mula nung after ko mga dak, sabi ko nga sa inyo, doon nag-umpisang maglagas yung aking buhok. So, yung mga DIY na pinapakita ko sa inyo dito ay yun talaga yung naging effective sa akin. So, kung makapapansin nyo naman dito sa aking channel ay hindi parating DIY. Kasi kapag parating DIY na lang ay ipapakita ko sa inyo, hindi yun totoo. Kung yung mga DIY na pinapakita ko sa inyo dito ay yun talaga yung naging effective sa akin. Then, doon naman sa mga nagsasabi na ginawa din nila yung onion juice pero hindi daw naging effective sa kanila. Ito lang yung masasabi ko sa inyo. Ang resulta kasi niyan ay hindi mo agad-agad makikita. Tulad nga na sinabi ko, ako ay ginagawa ko itong onion juice ay for more than 14 years na. More than 14 years ko na siyang ginagawa. So, yung resulta niyan ay hindi mo kaagad-agad talaga makita. Parang ganito yan, nagtanim ka ng buto, tutubo ba agad yon? Hindi ganon. So, continuous use, tulad nga nasabi ko sa akin, ginagawa ko siya ng once a week. So, ituloy-tuloy nyo lang, then sa kanya makikita yung resulta. And then, bago tayo matapos, sasagutin ko lang ulit yung paulit-ulit na tinatanong dito sa video. So, babasahin ko sa inyo yung paulit-ulit na tinatanong. So, paano po ate kung walang blender? So, napakasimple ng sagot dyan. Kung wala kang blender, ang kailangan mong gawin ay tadtarin siya ng mano-mano. Masakit talaga yan sa mata, pero kung wala kang blender, yun lang talaga yung pwede mong gawin. Another question naman para kay Christine Joy Sungkip. Hello po ate, okay lang po ba gamitin to sa may sugat-sugat sa anit? Sana po ay masagot. So, sa akin personally, sabi ko nga sa inyo, hindi ako dermatologist, kaya hindi iniiwasan ko yung magpayo ng mga hindi ka dapat. So, para sa akin personally, hindi ko maipapayo na gamitin mo yan, yung onion juice sa sugat-sugat mong anit. Much better, ipa-check up mo muna yan. Gamutin mo muna yung sugat-sugat mong anit kasi kung gagamit ka ng mga DIY na tulad ng onion juice, yung sugat mo sa anit ay pwedeng lumala. And then, para naman kay Vito Miranda, totoo yan, 3 weeks na ako gumagamit niyang katas ng sibuyas. Grabe, kumapal at tumubo ang buhok ko, last umitim. So, yun nga, sinasabi ko sa inyo, kasi yung resulta kasi niyan, hindi mo talaga agad-agad makikita. Meron sa ibang tao na makikita mo kaagad yung 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, makikita mo kaagad yung resulta. Pero sa akin kasi, hindi ko nakita yung resulta niya sa ganong kaikling panahon. Sa matagal na paggamit, doon ko lang nakita at naranasan yung resulta na gusto ko. Tulad ngayon nga. So, yan. So, sabi nga ni Vito Miranda, umitim daw yung buhok niya. Totoo yun. And yun nga, yung aking tumutubong buhok ay sobrang itim dito sa part na to. So,
Ito kasing part na to ay kulay na to eh. Itong baba na to. Pero dito, yung tumutubo niya na buhok, sobrang itim niya talaga. Next question naman, para naman kay Thomas Navarez. Okay lang po ba ate na yung shampoo na gagamitin ay Sunsilk? So sabi ko nga sa mga past videos natin sa mga hair care advice na ibinibigay ko, okay lang na kung Sunsilk yung gagamitin mo sa buhok mo as long as na yung shampoo na gagamitin mo para sa buhok mo ay akma para sa buhok mo. So tulad ko, medyo pili ako sa ginagamit kong hair care sa aking buhok kasi nga may tendency na mag-dry yung aking buhok. Kasi ganito yan, sa past videos natin, in-explain ko sa inyo na kailangan nyo munang malaman bago kayo gumamit ng kung ano-anong hair care products para sa buhok nyo. Like yung shampoo or conditioner, kailangan alam mo kung ano yung hair type category ng buhok mo at ano ba yung hair mo, kung oily ba yan, dry ba yan, etc. etc. Kailangan alam mo muna yon. Alam mo muna dapat kung ano yung kailangan ng buhok mo bago ka gumamit ng kung ano-anong product para sa buhok. And then, para naman sa tanong ni Jeline Atambol, pwede po ba maglagay sa gabi, morning na babanlawan? Pero sa akin, personally, hindi ko yan maipapayo. Lalo na kung andun ka kung may problema ka sa buhok. Kasi baka, imbes na gumanda yung buhok mo, ay lalong maglagas. So, sa akin, never kong ginawa yung pagbababa, then morning na babanlawan. Never ko yung ginawa at never ko rin yung ipapayo. Okay, so last question na tayo kasi medyo mahaba na tong video natin, no? Yung ibang mga question ay sasagutin ko na lang sa mga susunod pa nating video about onion juice. So, last question. Actually, hindi siya question, kundi testimony kasi gumamit din siya ng onion juice. Ginawa niya yung kung ano yung nakita niya sa video ko. So, sabi ni Maria Ramona Noval, 5 days na ako gumagamit nito pero hindi ko araw-araw ginagawa. Naglalagas kasi ang buhok ko. Sobrang dami. Simula gumamit ako nito, konti na lang yung naglalagas. Meron pa naman naglalagas pero hindi na tulad nung hindi pa ako gumagamit ng onion juice. Mag-o-observe daw siya ng 1 month. Pero yun nga kasi yung sinasabi ko, hindi mo kaagad-agad makikita yung resulta ng kahit na anong ginagamit mo unless ginagawa mo siya sa matagal na panahon. Okay, so thank you for watching my love. Sana may natutunan ka sa video natin ngayon at sana nag-enjoy ka. Plus, nagustuhan mo yung video natin ngayon. Kung nag-enjoy ka sa video natin ngayon, please don't forget to give me a thumbs up at pwede mong i-share tong video natin ngayon sa mga taong tingin mo ay nangangailangan. And then, yung mga ibang katanungan na hindi ko nasagot ngayon, susubukan kong sagutin yan sa next videos natin about onion juice. And then, bago tayo magtapos sa video natin ngayon, bago tayo magtapos kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati yung notification bell at huwag mo kalimutan i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching my loves and see you on my next videos. Bye! Thank you!